let's open our Bible in Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Gamit ka lang sa in Joshua chapter 1 verse 9 it says, "Have I commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Let us pray. Most gracious and Holy Father, thank you God for this day. Latag sa kalusa, sa Ginoo, sa pagbubuhay, sa kinabuhi, another life, another day, nag-serve, pinatay ko God. Lord, yes, for your guidance, O God, especially sa mga pagmumulan sa mga pulong, kung yung di na tanong ka lang sa mga spirito, magsabta ng mga pulong sa iyo na pag-aaming ka natin Ginoo. Kasi yung mga Kristo, O God, magtalaan mo ng mga pulong, magawa sa mga kapwa, pagalitan ka kami, pamangsunod as yung protection, O God, especially sa mga kaban, ng pagpalunan pagbuhita, makapagpapin sa safety, pagpapamagay. So na ng Lord God na wala yung plano, yung magkakasig na kanila Lord God na simba, magpasalamat din ako ito Lord God. Of His blessed prayer in His name. Amen. Ano kayo itong patungkan ba? Itong last Sunday, nalimat na. Ako na po pumakay dito, kasi akong last Sunday. Nalimat ko na sila po na pumak. Kaya ako agay ka. Kung nakalito na ito kayo ito mo, tama, kasi ako nung nalit yung ako sa ko. Kasi yung tanong sa sarili ko ba? Sige, of course, yung mga na si Pastor ang ikuan sa kuha. Yung tungkuan. Tapos, ang atong kuha na ito karoon in Joshua chapter 1 verse 9, and then our emphasis for this month is about encouragement. And then diha nato kita ng akuan in serving the Lord sa atong ikuan pero is ibalik ba mo ano itawag nato ang privilege na siya, especially sa tanan ng mga anak sa Ginoo. Yung mga atong gitanawan na privilege na siya, pero but it is not always easy or sayon. There are seasons, di ba? Magkailangan po there are seasons sa ato ang ministry, or ma-feel or mabati na ito ba na tuta ka ng kayo or murag trusted na ka, or itawag na ito na murag naugtas. Di ba? When we feel tired, isa ko inanak ko bilbis ka rin, grabe na ito pagpamuha sa bulatong sa Ginoo, or grabe tayo isang athletes na dito, nangatuta dito, tapos dili ma-appreciate o minong ba nga parang diya kay pulo sa inyong diya tuwa dito hindi mo nabati dito ba na or unsure if our efforts are making a difference. Kung sinapulat ko, even God's servants, di ba kung nakita na ko sa tuwan in the Bible na even mga servants sa Ginoo naka-feel good of experience of discouragement. That is why sa itong ibasa karon na Joshua is also encouraged to us today be strong and courageous. Sa itong verse na ibasa ko karon, di ba? Morning time ko nga namatay po si Moses. Tapos ang leadership i-transfer na kang Joshua. Tapos ang Ginoo is wala gid sa kung tanaw na tumatawag ko na ng kuan na kaning Joshua. Wala gyud na siya gihatag
imong buhaton, may imong buhaton, next step nimo ana ba murag kung sa parte nga na ba murag ani kuan kanang guidelines sa pag-lead sa Israelites. Na dili pare na katong ka Moses ba nga nanadaan siya gilapin ba nga mo imong buhaton nanana. Ang kadyo wala ang gipasalig kayo sa Ginoo nga kuan kanang kuan kanang wherever you go, Lord, your God will lead you wherever you go. Naabi ng Ginoo kanina kung asa ka. So pasabot nga, yun ang makita yung ba nga kuan ka na ang especially kay tungod ang imong leaders or gitan na to ang imong gitan ang mga leaders especially Joshua gitan ni Moses tapos wala na sa iyang kuan. Dili gyud imong ganila ma-discourage tayo. Sa tong karon no sa tuang devotional karon may iuluhan nga akong i-share kaninyo nga serving the Lord with strength and hope. Serving the Lord with strength and hope. Nalay na siya ulukap punto pag siya pagkaroon ko isutan ko. First is God's presence gives us courage to serve. Manang sa kanang verse na the Lord your God will be with you wherever you go. Kay Brother nga Joshua was about to lead Israel into an unfamiliar territory. Nagkuhan ng iba-iba lang ang journey is diligid siya ingon dahil ng Lord. Ano kita na unfamiliar kay first pa nila nataak ng mga lugar after sa pagkamatay ni Moses. Tapos di natin makita ba ang task din sa Ginoo sa Yaha is overwhelming. Asa imagine mag-lead kay di ba first nga di ba na siya sa 12 spies. Tapos after nga na mag-lead nadayon siya. Tapos pag-lead nga na ma-overwhelm ka kay isa nga ng pag-lead dili ra ba ingon na 50 ka tao, 100 ka tao, 200 ka tao, but thousands. Or imagine nato karon, what if kung kita padalhon anak nagkadagana sa tao na lahi-lahi o pamatasan? Papan na ito, marunong sa mga pira. Diba? Hindi na ito makita mo kaya, diba? Biskan, sa gamay mo na grupo, hindi na mawala yun ang pagsinagdalay. How much more sa taghan kaayo na tao, mas more nimo nga di pagsinagdalay lahi-lahi o pamatasan. Ang gitawag na kana siya ng task is overwhelming. Pero ang Ginoo yun, kuwan yun siya, yet God did not give Joshua itong imong detailed plan first, na nag-promise na wherever you go, the Lord your God will be with you wherever you go. In relation po sa ito ang panto karon, situation po karon na sa ministry mag-usahin, makabati dito pa na kasi data, tapos usahay yung ka na remember that God does not send us alone. Tapos where you serve church, mission, work, or wait behind the scene, God's presence empowers us you to continue. Munang as God's mabibitaw sa kong point ko lang, God's presence give us courage to serve. Na despite sa maong mga challenges, despite sa maong mga overwhelming tasks na gihatag, despite sa incapability nato or nga murag man ako guro ni kaya o di man guro na ko ni mabuhat o wala ko experience inana, especially in ministry sa mga buluhaton sa imong ngita sa tuwa. I remember na ang Ginoo mo'y nagpadala para sa tuwing anak. So pasabot kay muna always natin kuhan na natin ng verse na the Lord your God will be with you wherever you go. Mamu ito always mo na ako. And Ginoo ang God's presence na may magkahatag ka na to courage na mag-serve sa ilaha. Inyong ganin na pinaagi sa ito ang kaalam, pinaagi sa ito ang knowledge, pinaagi sa ito ang experience, pinaagi sa ito ang skills and ability mabuhat na po ba. Pinaagi rin na siya sa grasya sa Ginoo. Kaya kung saan man na
kuan. Kay even gani ka ng mga kuan, di mo nagmaugta sa mga kay kana mo di na makita ba? Pag once mo ay di na mo makita o ma-observe mo ang tao magbuhat sa bulat ng sarili o na by his own ability and skills o kana po ganin pinagi sa grasya sa Ginoo nga itabangan. Pag once ka ng tao na pinagi lang sa iyang kagalingon, nakaalam na ang ability and skills, pag once magbuhat na, pag once dili na siya ma-appreciate, kana murag bitay natin natin, hindi na sila kayo gulong magbuhat. Pero pag once ang kanang gigamit sa Ginoo, may nabuhat na ng mga task na itahas sa iya, regardless na kung i-appreciate pa, as long as nagapamuhat ko, as long as ibuhat na ko ang task sa Ginoo sa tuwa. Muna sa taong kinabuhi is, muna kung ginatawid nga, ang presensya din sa Ginoo, nang natay courage na magpadayon mag-serve. Hindi na inong natuan. Nung first point na ito, karong sa tuwa ni Kusya. The second is, discouragement is overcome by obedience. Di ba? Sa itong kanang verse na do not be afraid or do not be discouraged. Kaya mabuting verse is nakapakita na discouragement is normal na iskwal din na siya. Yun ang expected. But it must not be allowed to stop God's word. Yan ang kwento na nagagawin mga, there are servants of God na matunggi katong diba katong sa first pa ng introduction na become discouraged, the results or ganin mo result ka nga hinay, sa mga isang tutaraw, ipadalaanin ng mga area, ipadalaanin ng mga tutaraw, ang area na po din, ipadala siya dito tapos magpapili nga, hindi na itutuwanin na siya magpapili discouraged, so pag-ikon na recognition is lacking, or mga challenges na grabe kadaghan. Yet, mag-ingon na God calls us na di lang by feelings, but faith-filled obedience when we obey despite discouragement that God strengthen our hearts. Na dili ingon gid nga atong pagserbisyo sa Ginoo, dili ingon na by feelings or gana-gana lang. Dili ingon ba nga ay mo karon kay murag ganahan ko managyaw or mato karon kay murag nindot kay isang yang karon. Kung nag-ingon di ba? Season or out of season, dapat ang mga Kristiyano is ready every time. Dili ingon ba nga sa ipindi lang sa feelings. In kanin sa itong kwan ka sa point na ito ng application, di na nakita na obedience is small task matters. Pero nakita ko obedience yan ito. Continue serving when you feel and notice every act of obedience become an opportunity for God to work through you. Ang sa itong kinabuhi dito is mag-agat ng kwan kita, mag-inom na mga itagtabang sa Ginoo. Iligid na wala rin na pula sa pangpangan na ang pag-serve or mo-attend ko ani, mo-ato ko ani dito or mo-participate or mo-join ko ani ng mga bulhato is gusto. Ikibay mo feel na ko kuan ganahan ko karon or kuan ko ganado ko karon kuan ba ko ako bili ko is mo-serve din ka sa Ginoo maging season or out of season. So, una natin mo kapit ang sa lawas pa ato with yung nag-ingon nga diha namin tanang nga nagkuhaw kusog sa Ginoo. Dili ingon ba nga sa di ba magpapapili tayo nga mga lain kay nakaw karon o nila nakaw sa mga di ba kung mag-autorista ka sa mga pagbil ka atong area is Laco, Sigsugandalan, tapos mag-autorista ka ba kay kitay nakatuka nagpulan pa din ako sa manong na ito no? Kailan ta pero kung naging mag-report nga di ba season na raw ito season no? Dili man ingon nga kita ra po yung mga
na-discourage na ta mga ay lang ilan pag outreach magkaroon wala outreach karon dili pa Mamisita ron. Aon niya. Naagi ron O, niya. sa buton. tapos Kanang mga kurkisi ba? maptan mga ulan tapos sulod pa rin tayo Alat ko. pero managingon ko pag once kita mag-start pa lang discourage na tapos mo ko'y ma-feel po sa uban dili pa mas mayo sa akong kabaling yung palagdaan mag-start yan nga pag once na padayon ta despite sa maong kuan kana weather condition nga gihatag kay para pa naguban ko ba siya nag-inom siya na sila gani o mga senior na nato ganito tapos kita hinong mga batan kung you're able pa kumato dito at dili hinuon siya kaya kuan ito siya lang sa kan point ito nga discouragement is overcome by obedience ito man itong salita sa Ginoo sa tuwa. The third is faithful service advance God's purpose. Sa maong pagdala ni Joshua no, sa iyahang pag-obey nga as siya'y nagdinlan or siya'y na-turnoveran sa leadership ni Moses, dili lang yung nga siya rin nakabenepisyo. But it moved an incarnation of God's promise. The same way, our faithful service, though it may seem shall, plays a part in God's greater plan. Kanang siya is nagoy kuanit ka ng pag once we obey God, pag once ni follow ta sa iyahang mga task o sa iyahang mga instruction, is dili na ingon na kuanit ka ng mo benefit lang ta but to others. Ug isa po na po is mo nag-ingon is nakaplano man na siya. Once you obey, di ba? Or ikuan ka na. Pag once you follow me, lagi na siya mga ibalimurag mga panulundun o lagi mga i-bless din si Ginoo para sa tuwaos na nandun siya mga plano si Ginoo na ginganin siya. God does not measure service by size. Hindi na yun ba nga? Katong mga kuan is tako po to siya kakibalik kung sa pagpanato ba kung i-scale nato ang nagapamuhat ng ani kay tungod mas kwali siya kay kibalik espirituhan nun mas dako ni siya nagkuhan. But di ba God does not measure service by size but by faithfulness. Di ba kung sa tong simbahan din niya dili man ingon nga more on spiritual but naapoy di ba kanang sa physical ko nato tapos di ba in social di na mo aspect ko sa kinabuhi sa tao is kanang sa physical, mental, emotional, spiritual so lagi for na kuan corner tapos wala siya po kung more on ito na ito nga kita nila pamuhat lang ito more on spiritual tapos dili ta usahay mo recognize sa mga kauban nato nga nagapamuhat po sa kultura kanang kung sa administrative ng mga trabaho ba na limpyo, magbayanihan, anak ito sumuto sa mga ay less naman na sila kaysa sa mga tuta dito walang gitanaw sa Ginoo is dili yung ganit ang iyahang barometer or ang iyahang way sa service but ang iyang gitanaw niya usa ka ka-faithful iskan nanglibra ka but you do it nag-serve ka sa Ginoo kaya makita mo sa Ginoo kung gino sa nimo kung sa imo kabukaton diya sa iya kung sa imo faithfulness diya sa iya i-serve to ka dito bukan na ko okay ato kag outreach to pero bukas mo kasing-kasing ni anhi pag Ginoo ko na slide ni mo kung rag imo nang gibasa ni mo pag adto dito sa outreach na slide ni mo ko o anak ko rather than nga katong isa po katong piniabang mas katong para din niya nag-pray sa mga dito tapos malipayon na sa pagtrabaho niya nila ginapamikita na ang service is dili wala din na itanaw sa Ginoo kung sa kadako but your faithfulness when we serve with strength and hope God uses our efforts to bless others and glorify His name makuha din natin yun nga ang pag-serve nato sa Ginoo is nag-give ang strength and hope
mo na ang ato mga efforts is i-bless yun na. Kung maka-bless ta sa uban, kung mag-glorify po na ito ang Ginoo. Ang application no, do not underestimate your service. Teaching, giving, praying, training, encouraging. Every act done for the Lord has internal impact on the Ginoo. But once you do it for the Lord, regardless na siya kung unsa na imong gibuhat, whether in dili ka nga side, ito ka nga side, but imo lang gibuhat for the Lord is regardless na siya, di na imo nga hindi mo ni kwintada ko kung sa mabati, di mo ni siya kwintada ko kay nga ano naman mo gibuhat, but di mo nga do not underestimate ang imong service da sa Ginoo. Regardless na siya kung unsa na siya, but once you do it for the Lord, nabi na siya impact, eternal impact, especially sa Ginoo. In conclusion now, God's command to Joshua is also His encouragement to us today. Muna sa itong verse karon, nga be strong, be courageous, do not be discouraged. Why? Because the Lord is with us wherever we go. Kung ma-feel na ka o kakapoy, munang mga ita, draw strength from God's presence. If maka-feel ta o discouragement, munang i-renew na ito ang atong commitment o obedience sa Ginoo. And diha na ito kita, if you wonder whether your service matters, remember that God is using it for His purpose. Kung nagsatag-satag sa ginatong ginagod tayo,